Tapos na ang Olympics mga kapatrol. At pahinga muna ang Gilas Pilipinas, kaya dumapo na naman tayo sa Japan B-League na kung saan magbabalik na ang ating idol na si Kai Sotto to play for his new team, the Koshigaya Alphas. Malapit na ang unang laro ng Koshigaya Alphas versus Alvar Tokyo, na kung saan it is expected na isang bigger, stronger and even faster Kai Sotto ang ating masasaksihan. Isang napakalakas na team ang makakatapat ni Kai sa kanilang unang laro sa pagbabalik niya sa Japan B-League. Ang top 3 team ng Japan B-League na Alvar Tokyo ang makakatapat ng Koshigaya Alphas, ang bagong salta sa B1, at masusubukan kaagad ang bagong lakas ni Kai sa unang game dahil ang daming big men ng Alvar Tokyo. Nandyan si Ryan Rositer na isang legit 6'10", ang leading scorer and rebounder ng Alvar, averaging almost 23 points per game, at may kasama pang 13 rebounds. Isang double-double machine ang makakatapat ni Kai sa unang laro. Anders more. Nandyan rin ang kakampi ni Rositer na si Arturas Gudaitis na isang legit 6'11", who is averaging 10.7 points and 6 rebounds. Kaya kung tutuisin, ang lakas talaga ng competition sa Japan B-League dahil sa presence ng tatlong imports na karamihan ay pawang mga big men. Kaya perfect ang Japan B-League para kay Kai dahil na-expose siya sa mga world-class big men and at the same time, malaki ang sahod. Kaya kahit na hindi pa makakapasok si Kai sa NBA, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang development dahil sa taas ng competition and at the same time, maganda ang sahod. Hindi kasi degrading para sa NBA dream ni Kai ang paglalaro niya sa Japan B-League. Kaya sa Japan B-League talaga natin nakikita ang napakalaking improvement ni Kai, especially last season, playing for the Yokohama B Corsairs, which is expected na magtuloy-tuloy ito this season with the Koshigaya Alphas dahil si Kai ang magiging focal point ng atake ng Alphas. Excited na ang lahat sa pagbubukas ng bagong season sa Japan B-League na magbubukas sa October 3. At ang unang game naman ni Kai Sotto sa kanyang bagong team ay sa October 5 versus Alvar Tokyo. And it is expected na ibang Kai Sotto na ang ating masisilayan at malakas na Kai na bumibilis ang mga galaw na mas lumalaki na ang katawan ang magdodominate sa Japan B-League sa kanyang pangatlong season and hopefully ang kanyang last bago siya maglalaro sa NBA next year. At balitang NBA naman. NBA experts have high expectations para sa San Antonio Spurs para sa NBA 2024-25 award season and it must mean something. Habang papalapit na ang NBA 2024-25 season, maraming usapan tungkol sa posisyon ng San Antonio Spurs sa West Conference standings. Karamihan sa mga projection ng network ay nagsasabi na ang San Antonio Spurs ay nasa pagitan ng 11th at 15th na pwesto. Gayunpaman, inilabas ng mga expert ng NBA ng ESPN sa isang article na nagpapakita na ang inaasahan para sa koponan ay mas mataas kaysa mga prediction hanggang ngayon. Nang pumili ang ESPN ng mga analyst, reporter at insider kung sino ang kanilang pinaniniwalaang manalo sa mga pangunahing NBA awards ngayong season, may ilang mga players na galing sa San Antonio Spurs at maging si Coach Greg Popovich ay napabilang sa listahan. The year is a failure if this prediction are right and the Spurs don't challenge for a play-in spot. Nangunguna sa Victor Wembanyama na nakakuha ng nakakagulat na 67% ng mga boto para sa Defensive Player of the Year. Ang kanyang dominasyon sa depensa ay talagang kakaiba at malinaw na marami ang naniniwala na iangat pa niya ang kanyang laro. At si Rudy Gobert, isang 4-time Defensive Player of the Year winner, ang defensive juggernaut, ay on the second place with just 5% lamang ng mga boto para sa unang pwesto. This strong endorsement of Vic Wembanyama speaks volumes about what should have been last season when he was robbed of the award. At si Stephen Castle, ang highly anticipated rookie ng San Antonio Spurs,
kahit na nawala sa pansin nitong summer, ay nagpakita din ng pagkilala, ay pumwesto sa top 5 para sa Rookie of the Year. Nakakuha si Castle ng 10% ng mga boto para sa unang pwesto, na sapat para sa ika-4 na pwesto, na nahuhuli kay Reed Sheppard para sa Houston Rockets, na nangunguna sa listahan na may 62%. At sina Zach Edey at Donovan Clingan ay nasa unahan din ni Stephen Castle. Ngunit ang pagkakasali sa pag-uusap ay nagpapakita ng mga inaasahan para sa batang guard kahit na dapat siya ay nasa unahan ng parehong mga manlalaro. And interestingly, nangunguna rin si Vic Wembanyama sa voting para sa Most Improved Player of the Year, na nakakuha ng 14% ng mga boto para sa unang pwesto. Bagaman hindi pangkaraniwan para sa isang first overall pick and generational talent tulad ni Vic Wembanyama, na isaalang-alang para sa award na to, patunay ito ng paniniwala na maaari siyang gumawa ng isang pambihirang development ngayong season. Karaniwan ang award na to ay para sa mga role players o sa mga lumilipat sa mas malaking mga papel. Ngunit kung si Vic Wembanyama ang mananalo, tiyak na walang reklamo ang mga fans ng San Antonio Spurs. At si Coach Greg Popovich ay nakatanggap din ng pagkilala sa Coach of the Year voting, na pumesto sa ika-4 na place na may 5% ng mga boto para sa unang pwesto. Nangunguna sa kategoryang ito si Tom Thibodeau ng New York Knicks na may 19 points, sinundan ni Mark Daigneault ng Oklahoma City Thunder at Joe Mazzulla ng Boston Celtics. Ang presensya ni Popovich sa listahang ito ay nagpapakita na sa kabila ng mga kritiko sa fanbase na nagsasabing nawala na ang kanyang gilas, ay may kumpiyansa pa rin sa kakayahan na igabay niya ang batang San Antonio Spurs na inaasahang isang mahalagang season, ang 2024-25 season. Gayunpaman, ang high individual expectations na ito para sa Spurs ay tila hindi tumutugma sa kanilang inaasahang pwesto. Kung si Wembanyama ay nasa labanan para sa Defensive Player of the Year and Most Improved Player, si Castle ay nakikipaglaban para sa Rookie of the Year, at si Popovich ay nasa pag-uusap para sa Coach of the Year. Ngunit ang kanilang koponan ay nagtatapos sa pagitan ng 11th at 15th na pwesto lamang, so something will have gone very wrong. At ang karagdagang veteran tulad ni na Chris Paul at Harrison Barnes, kasama sa inaasahang development ng mga batang players, ay dapat magbigay sila sa San Antonio Spurs ng magandang pagkakataon para makipagkompetensya para sa isang playoff spot.